Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules sa Bandera News TV, Cotabato. Bandera Headline. Drug suspect arestado sa drug bypass operation ng PIDEA sa SGA Barm. Shabu, baril at granada na kumpiska. Bandera Headline. 37 barangay sa Cotabato City inatasan na magsagawa ng clearing operation sa kani-kanilang mga lugar. Mga hindi tutupad, mahaharap sa reklamo. Bandera Headline. PROBAR Regional Director Police Brigadier General De Guzman bumisita kay Governor Kagi Alimid Timbang pagpapaigting ng seguridad sa Maguindanao del Sur, sentro ng Talakayan. Bandera Headline. DPWH 12 humarap sa sangguniang panglungsod matapos ipatawag ng alkalde dahil sa mga issues na mga sira-sirang kalsada. Mayor Bruce Matamala walang nakuha na malinaw na sagot mula sa kanila. Bandera Headline. Councilor Faiz Edslan nagpasa ng 3 resolusyon o malalaking resolusyon para sa flood control at infrastructure projects. Bandera Headline. Kauna-unahang Nuclear Medicine Center sa Sultan Kudarat Province itatayo na. Bandera Headline. MBHD Minister Mohag Gerikban lumahok sa paglulunsad ng homegrown school feeding program sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte. Bandera Headline. Bandera Reports Afternoon Edition. Assalamualaikum, mapya malulam, magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Mula dito sa 105.3 DXGen FM at sa bayan rin tayo napapanood live sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Live din tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Yani Abdul Rasid, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Narito ang detalye ng ating mga balita. Inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency BARM at 34th Infantry Battalion ng Philippine Army si alias Mascod sa isang bypass operation nitong Lunes, July 29 sa Purok 1, Bacalayon o Balakayon, Pahamoden, SGA BARM. Nasamsam mula sa sospek ang tinatayang nasa 5 gramo ng hinihinalang shabu, drug paraphernalias, 2 baril, 1 granada at mga bala. Naharap ngayon ng sospek sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition at Republic Act 9516 o illegal possession of explosives. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, 37 barangay sa Cotabato City inatasan naman na magsagawa ng clearing operation sa kani-kanilang mga lugar. Mga hindi tutupad, mahaharap sa reklamo. May report si Raisa Kamit. Kabanderang Raisa, ibandera mo. Bandera Live Report.
Nag-issue na ng memorandum order ang DILG National sa 37 barangay sa lungsod na dapat ay mai-implement ang road clearing operation. Ayon sa panayam ng media sa alkalde Mayor Bruce Matabalaw, hindi umano ito kakayanin ng City LGU mag-isang pagsasaayos ng kalinisan sa lungsod kaya kinakailangan ng tulong ng bawat barangay. Dagdag pa nito kung sino man ang mga barangay na hindi tutupad o susunod sa kautusan ay mahaharap sa reklamo o kaso. Bandera Live Report. Nag-issue na tayo ng memorandum sa lahat ng 37 barangay kapitan sa Cotabato City. I-implement yung road clearing na in-issue ng DILG National something 3 years ago. And kung sino man yung mga barangay na hindi tutulong sa atin ay maharap sa reklamo na tayo mismo sasampa. Kasi hindi natin kaya ito. City government cannot do it alone. Kailangan natin ng tulong ng mga barangay council sa mga barangay kapitan. Kaya tayo nag-issue ng memo na gawin din nila yung kanilang responsibilidad sa ating road clearing operations. Para nang sa ganon, ay una, magtuloy-tuloy na yung dami ng tubig sa mga nabarang, mga waterways. At pangalawa, tulungan nila. Nalinisin talaga ng city government ang buong Cotabato City. Bandera Reports Afternoon Edition. Bumisita sa tanggapan ni Maguindanao del Sur Governor Datu Ali Mitimbang si Police Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa bayan ng Talayan sa Maguindanao del Sur. Layunin ng kanyang courtesy visit na pagtibay ng ugnayan ng Philippine National Police at ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Sa naturang pagpupulong, binigyang diin ang kahalagahan ng matatag na pagkikipagtulungan ng LGU at mga law enforcement upang mapalakas ang mga pagpigil sa krimen, mapabilis ang paglutas sa mga kaso, matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Kapwa nangako naman si Brigadier General De Guzman at Governor Mitimbang na ipagpapatuloy ang kanilang pagkakaisa sa pagtataguyod ng maayos na pamamahala at mas ligtas na komunidad sa pamamagitan ng mga inisyatiba at programang pangseguridad. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang balita, DPWH 12 humarap sa sangguniang panglunsod matapos ipatawag ng alkalde dahil sa mga issues na may kaugnayan sa sira-sirang kalsada. Mayor Bruce Matabala walang nakuha na malinaw na sagot mula sa kanila. May report si Riza Kamit. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Walang nakuhang malinaw na sagot. Ito ang sinabi ng alkalde sa DPWH kaugnay sa pagpapatawag ng 18th Sangguniang Panlungsod sa ginanap na 5th regular session. Ito lamang Martes, ito ay kaugnay sa mga problema ng mga sira-sirang kalsada at ilang proyekto sa ilalim ng DPWH 12 sa lungsod hanggang ngayon na hindi pa rin natatapos. Narito ang naging paliwanag ng alkalde Bruce Matabala. Bandera Live Report. Sa DPWH 12, kaya apparently wala tayong nakuhang malinaw na sagot doon sa ating mga katahimon. For example, inamin naman on record na mayroong pondo for Cotabato City dahil ang forward din ng Mindanao, pero hindi nila masabi kung paano ginamit. So I requested the submission to pass a resolution requesting DPWH 12 to furnish us copies of the fund utilization pondo na naka-allot for Cotabato City para malaman natin. Kasi kung talagang hindi naman kaya ng DPWH National, hindi naman natin magpipilitan Ang problema, nasa kanila yung mandato kasi napang-implementate. So yung ginagawa ngayon dyan sa National Highway, ay hindi yan DPWH ang gumagawa. City government po ang gumagawa. So in short, we assume their responsibility na i-maintain yung ating national highway. So niraise din natin itong lubak-lubak na kalsada sa harap ng City Hall dahil nangangailangan ng malaking pondo. Apparently, hindi rin nila masasagot ngayon. So pina-formalize na natin sa sanggunian and we are hoping that this time ay pakikinggan na nila yung ating reklamo dahil
nagsasuffer ang mga tao sa Cotabato City. Actually, hindi na maintain. Talagang putol yung drainage na kanilang ginawa. At sinabi nila dahil heavily silted, fine, heavily silted. Pero regular maintenance na ginagawa, hindi naman yan mapupuno ng basko kahit na sabihin pa natin na may problema rin talaga sa disiplina yung mga tao. Na talagang kailangan ng ating drainage system. All these naiintindihan naman natin. Ayun talaga yung rason ng gagamitin. Pero hindi natin maintindihan na hindi regular yung ginagawang pag-maintain. So, sana ay magkaroon na ito ng kasagutan this time dahil kasama na natin yung buong pwersa ng sanggunian para kalampagin ang DPWH na gawin ng kanilang responsibilidad. Inuulit ko, hindi tayo naniniwala na hindi sasapat yung pera. Kaya nga request natin, sige, 400,000 month po kayo, magmawa na lang tayo dahil maubay nyo sa amin, pati mga tao na kami na mag-absorb para regular ng trabaho lang nila, maglinis at gamitin natin yung pera para sa paglilinis sa national level. Apparently, sinasabi nila wala daw silang pondo. So tayo lang actually naghanap ng remedyo dyan para madaanan lang. Pero this is only a temporary remedy doon ka item. Na hindi talaga natin ito masasagot. Not until magkaroon ng talagang construction dyan ng heavy duty na box culvert na dadaluyan ng tubig. Sa ngayon, ang magagawa lang ng city government ay remedyohan ito. Naglagay tayo ng steel plate, which also cost the city government a lot of money to do. Pero wala tayong choice dahil nagkakaroon ng traffic dyan sa bahagi niya ng diversion road. And the only way is remedyohan natin. Pero every now and then, nagre-repair kami dahil temporary solution nga lang naman ito. Hindi na natin itinanong yan dahil sa level naman ng National DPWH yan. Pero I'm hoping na yung sulat na pinadala natin ay magkakaroon na ng kasagutan sa lalong madaling panahon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, nanguna si Cotabato City Councilor Faiz Edzla sa pagsusulong ng 3 mahahalagang resolusyon hinggil sa flood control at para sa rehabilitasyon ng mga infrastruktura sa lungsod o sa ginanap na ika-5 regular session ng Sangguniang Panglungsod noong Martes, July 29. Kabilang sa mga resolusyon ng panawagan sa DPWH para sa malawakang dredging ng Tamutaka River at Rio Grande de Mindanao. Gayon din ang rehabilitasyon ng mga national bridges gaya ng Tamutaka Bridge. Ayon kay Edzla, ginawa nito ang hakbang dahil hindi na kailangang hintayin pang lumubog ang lungsod bago kumilos. Ang kanyang isang panukalang hinihiling nito ang agarang dredging mula sa lungsod hanggang sa Sultan Kudarat boundary upang pigilin ang malawakang pagbaha na apektado ang maraming barangay. Aniya, kung walang aksyon ngayon, mas maraming buhay at kabuhayan ang malalagay sa alanganin. Sa ikatlong resolusyon naman na mariinding, nananawagan si Edzla para sa agarang rehabilitasyon ng mga pampublikong tulay sa lungsod, kabilang na ang Tamuntaka Bridge upang masiguro ang kaligtasan at disaster resilience ng mga ito lalo na sa panahon ng sakuna. Layo ng mga hakbang na ito na maiwasan ang matinding pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Cotabato City. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, itatayo na ang kauna-unahang Nuclear Medicine Center sa lalawigan ng Sultan Kudarat na magbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga residente. Ito ang ibinahagi ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali sa kanyang official Facebook page. Ang pasilidad ay inaasahang magsisilbing sentrong medikal na may advanced diagnostic at therapeutic services gaya ng PET scan, SPECT imaging at radioisotope therapy. Sa pamamagitan ng center na ito, hindi na kailangang bumiyahe pa patungong Davao o General Santos para sa mga nasabing serbisyo. Target din ng proyekto na maiwasan ng pagkaantala ng pagsusuri gaya ng sakit sa cancer, sakit sa thyroid at kondisyon sa puso. Gagamitin ang pasilidad ng mga makabagong gagamit ang pasilidad ng makabagong nuclear medicine equipment para sa maagang pagtuklas at paggamot ng malulubhang karamdaman. Inaasahan na mailulunsad ang proyekto ngayong taong 2025 bilang bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan na gawing mas abot kamay at moderno ang serbisyong pangkalusugan sa Sultan Kudarat. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala sa opisyal na paglulunsad ng homegrown school feeding program para sa school year 2025-2026, nakilahok si Mohagger Iqbal, ang Minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa isinagawang meal preparation bilang bahagi ng programa sa Muhammad Ali S. Guro Elementary School sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte. Kasama niya sa aktibidad ang mga pangunahing opisyal mula sa sektor ng edukasyon at si Matanog Mayor Zohria Bansilguro, kung saan ang naturang aktibidad ay isinabay rin sa pagtatapos ng pagdiriwang ng Nutrition Month 2025. Layunin ng programa ito na maisulong ang nutrisyon ng mga mag-aaral, mapalakas ang pakikilahok ng komunidad at matulungan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng isang napapanatiling feeding program na isinagawa sa mga paaralan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, BTA BARM Member of the Parliament Romeo Sewa nagsagawa ng medical outreach program sa Barangay Rosary Heights 13 sa Cotabato City. May report si Riza Kamid. Kabandarang Riza, ibandara mo. Bandera Live Report. Dinagsa ng mga residente mula sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City ang ika-10 araw ng medical outreach program ni BTA BARM Member of the Parliament Romeo Sema. Nito lamang Martes, July 29. Ang Barangay Rosary Heights 3 ang ika-10 barangay na tinungo ni MP Sema upang mabigyan ng libreng serbisyong medikal. Katuwang ni MP Romeo Sema sa pagbibigay ng serbisyong medikal ang Ministry of Health BARMA, 6th Infantry Division Philippine Army, Barangay Rosary Heights 3, LGU, at health workers at marami pang iba. Kabilang sa serbisyong handog ni MP Sema ang libreng gamot, medical consultation, wheelchair, saklaya, reading eyeglasses, NutriMed, libreng gupit, livelihood information awareness at food packs. Lubos naman ang tuwa ng mga residente at ang kanilang pasasalamat kay MP Romeo Sema sa handog nito sa kanila na siyang malaking tulong lalo na sa mga nangangailangang ng serbisyong medikal. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, mahigit 100 school heads sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Buldon, Maguindanao del Norte ang lumahok sa Municipal Education Summit na pinangunahan ni Mayor Pahmia Manalo Basurong at Maguindanao del Norte Schools Division Superintendent Al Manor. Layunin ng Education Summit na alamin ang mga kakulangan sa mga paaralan at kagamitan ng mga guro upang ito ay agad na masolusyonan ng sa tulong ng Local School Board at MBHTE BARM na mahagirin ang alkalde ng office supplies, calendar, weighing scale, papel at iba pa sa mga school head sa nagagamitin nila sa kanilang mga paaralan. Bandera Live Report. Ngayong araw po yung aming Education Summit na kung saan nandito yung sa MBHTE, iba pang education sector, sila yung mga participants na pinag-usapan namin dito yung mga issues and concern ng ating mga guro sa paaralan para naman kung may mga problema sila ay masolusyonan ng LGU. Ito yung mga supplies na ibibigay po namin sa ating mga teachers na kung saan magagamit din nila ito. Ito ay galing po sa Special Education Fund po ng LGU. Meron kaming 126 participants. Mahalaga po ang edukasyon. Maliban sa ito ay isa sa pangunahing priority agenda ng MAPIA Buldon. Nang sa ganon, alam natin ang edukasyon ay tulay tungo sa isang mas mapayapa, mas maunlad na kinabukasan ng ating mga kababayan. Actually sila yung may malaking papel pagdating sa classroom, yung ating mga school heads, na kung saan sila yung magbibigay kaalaman din sa kanilang mga guro pagdating sa eskwelahan patungo doon sa ating mga Bangsamoro learners. Ito po ay mahalaga dahil nakikita natin na pag ang isang tao ay professional, talagang hindi na yan kayang gumawa ng hindi mga kanais-nais. And proud kami dito sa municipality ng Buldon na ang daming professional
nandyan yung sa LPTs pa lang namin, licensed professional teachers, ang dami din namin mga abogado, may mga doktor at engineer. So yun yung aming kaya tinututukan namin yung edukasyon para naman yung ating mga kabataan ay maiangat din natin sila na sabi ko nga sa kanila kung gawin naming inspirasyon yung mga kabataan namin na naging professional na dito sa municipality ng Buldon. Lagi kong hinikayat yung aking mga kababayan na hindi po dahilan yung kahirapan. May mga magulang po na walang pinag-aralan, pero lagi kong hinihikayat sa kanila na kayo na mga magulang na walang pinag-aralan, tutukan po natin, suportahan po natin yung ating mga anak na sila yung dalahin natin sa eskwelahan, sa madrasa para po balang araw magiging professional na din po sila. Yes po, isa din po yan sa mga programa ng Mapia Buldon, yung magkakaroon kami ng mga feeding program for my second term. Ito yung pangalawang buwan na naumpisa na din namin kahapon, no? Yung feeding program namin sa mga paralan, sa mga barangay. Inshallah po, tuloy-tuloy na po yan sa mga susunod na buwan. Dahil ang batang gutom, di po yan nakakapokus. So kailangan po natin matutukan din yung kanilang nutrition para naman po medyo mabawasan yung prevalence na kami ay medyo mataas sa stunted. So yun po yung isa sa pinaka priority din namin sa mga sa nutrition po na medyo mabawasan. Ako po ay nananawagan sa aking mga kababayan, sa ating mga ina at ama na nakikinig ngayon, nanonood or nandito sa municipality ng Buldon, na suportahan po natin yung ating mga anak sa kanilang pag-aaral hanggang sila po ay makatapos ng kanilang pag-aaral. Balang araw po sila din ay di natin alam, maging mayor din po sila ng municipality ng Buldon. Maraming salamat po. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules ika-30 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita, Yani Abdul Rashid, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News Philippines, basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang